ikaw ang dahilan. Bakit nalilito ka? So Lord, kung lahat ng natin on this earth can be compared to what we're doing in our lives and in the lives of others. Kaya kami naman, ngayong hapon na ito, bless mo kami, tamang-tama ko. Ikaw kami, Lord, yung blessing, biniligan sa Lord. Sobrang and bless us, we listen to your word, ngayong kami naman. Sa pangalan ng Jesus, aking dalangin. Amen. Sa araw, nag-browse ako sa nag-browse ako sa Facebook. Pinakita ako isang post. Pagkatapos nakita ko yung post sa looban, and I think you have read yung post na ito sa looban. I-return ko sa inyo, hindi ko magpapakita, pero pwede ko i-share sa inyo yung post. Magagamit ito sa pagwali nyo sa inyong mga churches. Okay. Ito po ay tungkol sa sabi, is it alright to mock God? Pwede mo natin siyang hagit-hagit o ng Ginoo. Pwede ba, kung na tao, kung hagit sa Ginoo na siya ang gumawa ng buhay. Parang, naman. So, ito po yung mga tao na minention doon sa post. Una, tingnan natin ang pangalan na si Kathy Griffiths. So, siya po ay naka-receive ng isang napakalaking award. So, nung ma-receive niya yung award na yun, ang sabi niya, maraming tao naakyat dito, lahat ng sinundan ko, naakyat dito, at nagsabing thank God. Sabi niya, hindi ko gagawin yun. Sabi niya gano'n. Bakit? Because God has nothing to do with this award. Sabi niya, walang kinalaman ng Diyos sa award na ito. Alam niyo ba kung sino ang Diyos ko? Itong award na ito. Na gano'n. Kinikilabutan ng mga tao makikinig sa kanya. Yung iba na palakpakan sila. Sabi niya, this award is my God. Tapos ng palakpakan, sabihin natin ang tulis. Si Conor McGregor, no? Isa siya na enemy fighter of the world. I think mixed martial arts yung kanya, at sinisikat na siya. Nung tinanong siya, sabi mo, tungkol kay Jesus Christ, ang sabi niya, I'm alive, he's dead. Pag naglaban kami, ako mananalo, kasi patay siya ako buhay. So, sinabi. Si Lamar naman ay isang rapper, no? He wore a crown to depict Jesus. Habang siya ay nagrarap, meron siyang crown ni Jesus. Pero, no, yung crown niya ay may 8,000 diamonds. No? Ilan niyo ang halaga ng isang diamond? It's millions naman. Pero ang kanyang crown ay mga diamonds. Tapos, sayaw siya ng sayaw, pero sa pagsasayaw niya, identific niya yung sexual moves. So, it's blasphemy against the Lord. Si Barack Obama ay pinasumpa. At isa sa pinasumpa niya ay help me God. Sabi niya gano'n. Totoo yung mga Kristiano nung narinig na help me God. Kasi si Barack Obama ay naniniwala sa God. He's a Muslim. At nung siya ay umuna sa kanyang upuan at sa parliament ay nag-speech siya, ang sabi niya, kanina natin ipapattern ang ating policy. Ipapattern ba natin ito sa Old Testament, sa Leviticus, where slavery is okay, at pag kumain ka ng isdang walang kaiskis, ikaw ay abomination to the Lord. Kapag kumain ka ng shellfish, ikaw ay condemned. Kanina natin ipapattern ang ating laws. Sa Deuteronomy ba, na pag anak mo ay pasaway, at bumalik sa iyo ang anak mo pasaway, ipababako at ipapapatay. Okay na sa sermon ng Damaw. Dadayain ba natin ang sermon ng Damaw? Sinong tao ang makakaya ng sermon ng Damaw? Na gano'n, na kapag ikaw ay sinabi sa kabila, ibigay mo yung kabila isang pagiging, sabi niya, who will survive the sermon ng Damaw? At habang siya ay namumuno sa bansang Amerika, no? Sabi niya, ang abortion ay tama. Sabi niya, ang LGBT ay tama. Kailangan natin siyang suportahan. Tama rin ang ikasal ng mga same-sex, sabi niya.
Eh, sa kanyang parliament, pinaupo niya mas maraming Muslim kaysa sa mga Kristiyano. Dahil hindi, Satan yun. Si Lil Nas, isang rapper, no? Meron siyang video na Janus, kung saan minamak niya ang God. Nandun sa kanyang video, siya ay naglalakad na may damit na mga alay na damit, nasuwak na damit pa. And he played Satan, no? In his drama niya. Siya ay nag-play ng basketball, tapos yung sa kanyang rubber shoes ay maliit, yung sa rubber shoes na malaki, na may nakapatak na 666. Si Pope Francis, na ginagala ng 1.4 billion Catholics, no, is blessing the same-sex couple. Nagtulala ang mga pare sa buong mundo, bakit siya gano'n? Pero wala sila nagawa. Sa ng doktrina ng Katoliko, siya ay kapalit ni Kristo. Alam naman natin na ibig sabihin na nasa ulo niya, Philly Day. Ibig sabihin, siya ay substitute ni Christ. Siya ay isang anti-Christ because he baptized the same, yung mga LGBT community, people of all religions, sabi niya, our brothers, they will all go to heaven. Siyempre nagulat ang mga Catholic. Bakit? Sapagkat naniniwala sila ng Catholics are the only ones who will be saved. Tapos, meron pa siyang sinabi na nakakita mo. Sabi niya, Jesus is a failure because he died on the cross. Ito yung Papa na hindi mo papasa ng Bible. At kung alam nila, sa listahan ng Papa, may kitatundaan, no? Lahat yun, walang matino, maliban sa Spirit at Universal. So, is it okay to mock God? Nasulayan mo ba, nasubuhay mo na ba na ihagit-hagit mo naman? Ito nga matindi. Hindi lang sa minamak na tinangga. Some people are worshiping God. Tingnan po natin, wala po dyan, pero mag-take notes na lang po kayo, naglistahan ng mga tao worship si Satanas. At outright today ay hindi lang pinamak ang God, kundi worship si Satanas. Number 1, these are the top 10 Satanists in the world. Una-una, Katy Perry. Si Katy Perry po ay isang Illuminati. Ano po yung Illuminati? Ang Illuminati po ay ang mga tao who are serving the king of the darkness. This is a secret society na hindi na po secret ngayon. Si McCain po, yung sa dulo, Pastor McCain. Ina-offer na po yan ng millions of dollars para lang makasalay sa Illuminati. But you know that the Illuminati is a society of witchcraft. Mga magkukulang, mga magkagawad, mga satanista worshiping Satan. At napakarami ng mga tao ngayon na nakikipagkasundo kay Satanas upang sila'y sumigaw at umangat. Kaya po sila naging member ng Illuminati. Bago ko maging member ng Illuminati, kailangan ko na maliit ka pa, sinubaybayan ka hanggang sa iyo magiging. Hindi sila pupuha ng Illuminati member na hindi nila kilala mula sa pagkabata. At ito po na ito ang top 10 na members ng Illuminati ngayon who are being worshipped by the world. Una-una, Katy Perry is conducting witchcraft ceremony in front of the world. No? O meron siyang video na dark horse kung saan meron siyang sign ng tornado sign. Kaya po, hindi ako natutuwa kung dahil nagpapapicture tapos meron kayong ganyan. Alam niyo ba kung saan galing yan? Tornado sign po yan. Pinagsimula na ng Beatles. Kaya sa mga laman ng Beatles, kung mga ganyan siya, ipipin sa ilan. Kaya sana, kung kayo magpapicture, dito na lang. Huwag na lang ganyan kasi mas poking na yung ganyan naman. So, next, Justin Bieber. Si Justin Bieber is believed to be a clone. Hindi na po daw siya ang totoong Justin Bieber kasi pinaniniwalaan na si Justin Bieber po ay patay na. Pero siya isa rin Illuminati
meron siyang symbol na one eye, which is the symbol of Illuminati. Next, we have Miley Cyrus. He sold her soul to the devil. He showed how to have sex. Pag siya ay nagko-concert, ine-demonstrate niya paano makipag-sex. Okay. Now, in her shows, she shows demonic possession. At siya po ay nag-show, nagko-concert, parang po siya sinasabihan ng demonyo. Next po, si Madonna. Alam niyo po, kilala niyo po si Madonna, yung kinakanta niya yung ibang mga kanta niya, no? Ang kaya naman pag nag-perform siya, nakapara po siya. Tapos yung pura niya ay parang pyramid. Merong ituan sa dulo. It's depicting about one of the symbols of Satan is yung triangle. Kaya yung one eye na nasa loob ng triangle is pyramid. So, next. Another person, ang miyembro ng Illuminati and the rewards of Satan, si Britney Spears. Okay. Now, she was a Disney child star. Grabe si Britney Spears. Very sexual. Siguro nakita nyo na minsan ay na-viral siya kung saan kumukha siya. So, tawag na, ibilangkat siya in the audience na wala siyang underwear. Meron siyang Fantasia, which is the Fantasia movie, to sexually charged performer din siya, kung saan pag nagpe-perform siya sa stage, sobrang sexual ang kanyang dating. Sensual and sexual. No? She shaved her head. Now, another performer na kitaligya yung kaluluwa kay Satan is Lady Gaga, suspected to be a transgender. Some people believe that Lady Gaga is not a lady, but a transgender. She is the supporter of LGBT. At ang sabi niya, mindless prosperity is poor. Ibig sabihin, huwag kang gamitin ang utak mo, gusto mong maging malaswa. Ibig sabihin, enjoy, magiging malaswa, huwag ka nang tumamit ng kihaya. Si Eminem, isa siya sa nasa top 7 siya. Sabi niya, the only way to fame is a contract with the devil. Tapos yung hairline niya, binago niya, triangle hand gesture siya. Yun pa rin ang symbol ni Satan. Next, Rihanna. Rihanna is called the princess of the Illuminati. She claims she is a devil worshiper. She admits it. She says it's bluntly. Sabi niya, nag-worship siya kay Satan. By the way, Church of Satan is true. Noong una, nagtago pa yan. Nagtatago sila sa bar. Ngayon po hindi. Some owners of big hospitals and big companies openly admit that they worship Satan. Including yung mga writers ng Book of Witchcraft. Katulad ng Harry Potter noon, no? Because of Harry Potter, naging napakatanyag na po ang witchcraft. Sometimes they call it white witchcraft. White witchcraft and black witchcraft is the same because it's both witchcraft. At sila po ay nahihuli with Satan. Pero ngayon po, yung ganitong witchcraft book in many bookstores katulad ng pagbili ng candy. Dati po nakatago yan, ngayon hindi na po. Hinahanap pa po siya ng mga tao. And you don't even know that even our children are doing witchcraft through their cell phones by those games na pinasok ang witchcraft sa mga games ng mga bata. That's why matitigas ang ulo nila, ayaw na nilang mag-aaral. Now we have this person. Listen to this person. Kung taon ito po, kinabapaliwan ng buong mundo ngayon. She's a very much multi-billionaire, almost close to trillions of kanyang dollars. Nalungkot po ako minsan na may anak ng pastor sa buhol na walang pera pagdating sa camp, pero may pera para pumunta sa Manila at manood ng concert ni Taylor Swift. Taylor Swift is very much into Illuminati. Kaya po siya sinika. Kung mapapansin ko, hindi mo
ni Anton LaVey. Sino si Anton LaVey? Siya po ang founder ng Church of Satan. Kung saan member ang Beatles, member si Ozzy Osbourne, member ang kung sino-sino mga rappers. Ang Church of Satan started in California. Kaya yung kantang Hotel California, no, is a religion of Satan. Ang binabanggit doon. Now, ito po si Taylor Swift, sabi nila, is also can be a clone. Pero hindi natin sure. Kasi kung titignan mo, ang mukha ng anak ng founder ng Satan ko, kamukha ni Taylor Swift. Kung makikita niyo, mga post ni Taylor Swift, post pag nalamtag ng kanyang buong katawan. Tama po ba? Makikita niyo, kapag nag-perform siya, kailangan nakasuot siya either one piece or two piece. At talagang pinapakita niya yung buong ng katawan. Na magiging ng mga tao tungkol kay Taylor Swift. Bahala kung ang kanyang ticket na nasa 12,000, 20,000, pipili nila yun. That's why she is a billionaire. Pero tinatakbo ba niya kanyang pagiging Satan worshiper through good works. Dami niya mga tinutulungan ng mga tao, kaya binibili ang mga tao sa kanya. Now, next is Beyonce. Si Beyonce po ay the reigning queen of Illuminati. Nagpakasal siya kay Satan. Paano? Satan po nagpapakasal ng noon. Sino po yung reigning queen ng isang region? Sino manalo sa regional, nanalo sa international, yun ang magiging queen niya. Holy Friday sa atin, Black Sabbath sa kanila. At ang kanilang ceremony ng pagpapasalisapan ni Satan, pero isang mesa, kung saan sila magsesex sa kapan, tapos nag-orgy yung mga tao sa palibot, magsesex din sila. So, sabay-sabay sila, tapos sa panas na sa gitna, at ang kanyang bride. So, it could be that Beyonce is also a bride of Satan. Next, Michael Jackson. Michael Jackson is believed to have been killed by the Illuminati kasi nagbago ng isip niya. Ayaw niya na sumami sa Illuminati and he is going to die. Bawal lumabas sa Illuminati, mamamatay ka. So, siya ay poison, siya ay overdose. At alam niyo ba, hindi na po autopsy ang mamay niya. Hindi na po pinayagan yung autopsy ang mamay nila. Kasi parang alam na nila na siya ay killed by the Illuminati. Si Michael Jackson is believed to have been killed. Next, kung hindi na po yung captain, iba na po ito. We have LeBron James. LeBron James is a member of the Satanic Cult. We have Kanye West. We have Lindsay Lohan. We have Donald Trump as a member of the Illuminati. We also have Kim Kardashian. We also have Nicolas Cage, an actor. Then we know Will Smith, nakakatawang negro star. And we have Keisha. We have Lil Nas X. He says he worships Satan. We have Bill Eilish. Sa song niya, All Good Girls Go to Hell. Kanyang isang song. Si Nicki Minaj. And the Disney Corporation is already Illuminati. Kahit po yung Starbucks, Illuminati po yun. So, that's it. Okay, next. People who were supposed to be killed by Illuminati. Michael Jackson, Princess Diana was supposed to be killed by the Illuminati. Kurt Cobain, John Lennon, John F. Kennedy, Whitney Houston, Marilyn Monroe, and Nick Mojo. They are supposed to have been killed by the Illuminati. Ang tanong, ikaw man ang magkasagad? Or are we worshiping Satan? Of course, wala. Tama? Pero bilang pastor, paano mo i-forward ang congregation mo about this? No? For all you know, ang ating mga young people ay unti nang nahuhok into Satan worship through the gadgets. Sa mga napapanood nila, sa mga stars na
destroy. Pero, saan mo ilalagay ang Diyos sa buhay natin? Kung pasama ng pasama ang pag-worship ng tao, ano naman ang papel natin para mabawi natin ang mundo? Mas mahirap mo ba yung maglingkod sa Panginoon kaysa po? Amen? Wala masyadong kaaway-kaagaw. Pero bilang pastor, no? Bilang workers in church, ngayon ang pinakamahirap na era sa paano natin mababawi ang mga young people sa paglilingkod kay Satanas. Maraming nandiyan po sila sa simbahan, pero nalayo na ang puso sa Panginoon. Kaya ngayon, ititignan natin kung notes natin na ito. Sino ba talaga ang Diyos sa buhay natin? Mga pastors, alam ko dedicated tayo sa Panginoon. Buong buhay niyo, ginamit niyo sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, sa team ng conference na ito, ang ating team ay itaas ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ito. Hindi natin gagawin ang mga tao ay binabagsak ng tamak-tamakan ng Ginoo. Amen? Ang ating trabaho, ibutan ang Ginoo kung asa siya dapat ibutan. Amen? Hindi namin sa kaliban. Amen? Walang pwesto na pwedeng hindi niya sa linya sa Ginoo. Kaya ngayon, tignan natin, how do we lead God? So, ang ating title na ating message ngayon is, God is the Kingdom. Kaya po, dito sa ating notes, okay, ay pupunta natin ang topic na to. Okay, now, ang topic na ito, sisimulan po natin tungkol kay Isaiah. The background dito, ay unang-una, ay dito, is Isaiah 7 verse 15. Pero babasahin po natin ang buong Isaiah chapter 6. Pwede ba nilabas? The God who reveals Himself. Kayo po tumayo habang pinabasa natin ito. Hindi na po kailangan mag-open sa inyong mga cellphone. Okay, basahin na po natin ito. The year, hindi ko. I saw the Lord, sitting the throne, high and exalted, and His train filled the temple. Okay? Dana? Ano yung po? At sa Bible, tayo po ipupunan. Okay? Pero buksan po natin ang ating Bible sa Isaiah chapter 6 verse 1. Kung ang inyo po ay cellphone, then okay lang po ang cellphone. Pwede po kung inyo po ay Bible, let's open the Bible and if someone stand up there and read the whole Isaiah chapter 6. Someone please. Pwede po, isa, yan ang nagre-record. Seraphims in that year, that Isaiah died, I saw the Lord seated on high and on lofty throne, and His throne filled the temple. Seraphim were standing above Him, each one had 6 wings. With 2 He covered His face, with 2 He covered His feet, and with 2 He flew. And one called to another, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. His glory fills the whole earth. The foundation of the doorway shook, and the sound of their voices, and the temple was filled with smoke. Then I said, Lord, peace to me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips, and live among the people of unclean lips. And because my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the servants flew to me, and in his hands were flowers of glowing
he had taken from the altar in tongues. He touched my mouth and said, "Now that this has touched your lips, your wickedness is removed, and your sin is atoned for." Then I heard the voice of the Lord saying, "Here I am, send me." Amen? Glory to God. This is a wonderful vision from my side. Tingnan natin po ang background. Look at your notes. King Uzziah died. Unang-una, sinabi nito, this is the year that King Uzziah died. Judah was born. The nation is in deep distress. They are in deep insecurity. Bakit? Patay ang hari. Pinakakakatakot sa isang bansa pag namatay ang hari, walang papaligtasan. Bakit? Because the other people know that the king is dead. The king has died. Naghahanda na din sila for the battle. Alam nila, madali sila because it's the king who leads the battle of the time. So takot na takot ang mga tao dito. And Isaiah by that time is the prophet of the Lord. Actually, sabi dito, at the year that King Uzziah died, I saw the Lord. You know, I like that. Bakit ko gusto ito? Dahil sa gitna ng insecurity, tumingin siya sa Diyos. Amen? Dahil minsan, kung ikaw namatay ng anak, sino nakita mo? Kung ikaw ay nasa grabing problema sa ministry, sino nakita mo? Kaya ang ganda nito, sabi ni Isaiah, when the king Uzziah died, sabi niya, I saw the Lord. At ano ang description niya tungkol sa Lord? Tingnan po natin, dito kung ano to. So let's go to the next box. Right. The God revealed himself in the year that King Uzziah died. I saw the Lord, seated on the throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Okay. The sight of the king, ang vision niya, the one sitting on the throne is high and exalted. His train filled the temple. What does it talk about God? It talks about God's majesty. Biruin mo yung laylayan niya. Noong templo, kulang pa para ilagay yung kanyang laylayan. That shows how big God is. Kaya minsan sinabi ng Diyos, anong gagawin ng templo sa atin? Ang templo ko wala dito sa lipa. Ang dami kasya sa templo niyo. Ang big God. At hindi ako kasya sa inyong templo. What kind of temple will you build for me? My throne is not on earth. My throne is in heaven. Heaven is my throne. Isaiah 66:5. Heaven is my throne and the earth is my footstool. Tungtungan ko lang ang earth. Imagine ka sa punta ko ang Diyos. Where is the house that you're going to build for me? Where will my resting place be? Kung ang pako nasa isang pako. Diba? So, sinasabi ng Diyos, tingnan niyo ako na nasa trono, napakalaki ko. Sometimes in our ministry, alam niyo ba ang purpose ng Diyos tayo dinala dito? Para pakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang Diyos ko. Kilala niyo ako sa nakagaling. No? Kilala niyo ang hirap ko. Kung tayo sa amin ko sa magaling ng school. Nakakatakot ang kakilado. Pero tingnan niyo to, kung gaano kalaki, kung gaano karami ang giyakat sa ginawa namin. But because of the time when I was in distress, nung time na ako nagpapakapan sa poor ng mga tao na BIBI kami, I saw the Lord. Sitting on the throne, I know His king. I know that He is on the throne. He's going to be my king forever. Amen. Alapakan natin ang Diyos. Sabi niya, there were seraphs flying with 6 wings. Ayaw mo na, Pastor, alam niyo kung ibig sabihin ng seraphim. Alam niyo kung ibig sabihin ng cherubim. Of course, you know that cherubims are the angels going down to earth. Sila yung inuuso ng Diyos sa mundo. Pero ang seraphim, hindi niya pinapababa. Andun lang sa langit.
6 wings, ang dalawa pang lipad, ang dalawa pang lagay sa mukha, ang dalawa pang lagay sa paa. Alam niyo ba, may pastor akong kilala na pinipilit niya na dahil tayo daw, created in the image of God, at Diyos daw may image. Kamukha daw tayo ng Diyos kasi yung mukha daw natin, ganyan daw mukha ng Diyos. I'm sorry, pastors, if you teach that, don't teach anymore. Because we know that God is a spirit. Wala siyang mukha. Amen? Ang sinasabi na kawagis tayo ng Diyos sa kanyang moralidad. Kung wala tayong Diyos, hindi natin alam kung anong right and wrong. Only God is moral. Amen? Kung may kabutihan ng takitik na lang sa kaayos sa Ginoo, kay ginhawaan na niya sa ginhawa. Amen? Kung wala ito, we are all evil creatures. We don't know what's right and wrong. Kawagis tayo ng Lord, hindi sa physical, kundi sa moral. Amen? At sabi dito, these angels are flying every day. No? Serving the Lord. Kasi po sila hindi makatingin sa Diyos. At sinabi ng Bible na sino man makakita sa Diyos, siya ay mamamatay. Because He's a holy God. He's too clearing. Alam naman natin na kahit si Apostol Pablo, nung sa ulo pa siya, nabulag siya. Like alam yun, wala pa ang Lord sa kanya doon. Like alam yun. Pero nabulag siya. Kaya nga sabi ng Lord sa kanya, sabi niya, ilang beses kong iningi sa Lord, ang sakit na ito, pero hindi niya pinagkaloob. Sinagot lang niya ako, ang aking grasya, ikaw alam kanino. Kayo sa Lord, kaligipon, kumuliya ka. O dito ba sa ito? Because he became blind. Because of the blindness na nakita niya sa Damascus. Amen? Kaya sa totoo lang, sabi dito, these angels, napakasarap ang maging angel. Kung araw-araw makikita mo yung glory ng God sa paligid mo, wala kang katigil-tigil. At alam mo, sinasabi nila, okay, next sabi, they were from flying, two for covering their faces, two were covering their feet. God's glory is incomparably great and awesome. Amen? Kaya sarap magpuri sa Diyos. Naranasan nyo na ba magpuri sa Diyos kung saan parang piling na nasa langit pa kayo? Tapos ayaw nyo nang titigil? Naranasan nyo po ba yan? Hanggang bahay, parang kumakanta ka, pero hindi naman bumubuka dito yung piling mo. Dito lang. Why? Kasi engross ka sa glory ng Panginoon sa buhay mo. And that's what Isaiah feel. And that's what the angels feel every day. No? So, the message of the angel, holy, holy, holy is the Lord. At hindi isa lang. Pwede naman sabihin, holy is the Lord, but tatlo. Alam niyo kung bakit? Because of the Trinity. Holy God the Son. Holy is God the Father. Holy is God the Spirit. God, Trinity in His holiness. Next page po natin. God is powerful and His manifest presence. The sound of their voices shook the temple. Grabe, ang temple naninig. And Isaiah says us, no? Sabi niya Isaiah, no nagsishake ang temples. Lumuhod sa Isaiah. Nakita niya ang karumihan niya sa harapan ng banal na Diyos. Kailan mo ba nakikita na karumihan? Pag nakita mo ang kabalahan sa Pilipinas. Pero sa pride na ako, pag umatama yung pride, ako magaling. Ako maraming churches na dala. Ako maraming nadala sa Diyos. Ako, meron ng ganito. Meron ng ganitong organisasyon. Ang mga members ko, iyaman. Ang ganda ng church ko. Nakaiyak. Tama? Pag humarap ka sa banal na Diyos, hindi mo kaya maglaga. Sabihin ko sa inyo, pinupunta ko dito na iiyak ako. Hindi niya dinala nito para pag-iyak ako ang nangyari. Hindi ko ipakita sa inyo ng Diyos ko buhay. Kung ginawa niya ito sa akin, gagawin niya ito sa inyo. Iiyak ako sa harapan niya, sasabihin ko, at tiwala ka sa Diyos. Nandun siya sa throne. Sovereign siya. And you know what the throne means? I am in control. Because I'm the one who is in the throne. I am the
If, tulad kita Isaiah, nakakita mo ang karumihan sa Panginoon, kung sa harap ng Panginoon, naging broken ka, durog na durog ka, at hindi ka kumakaginan. Kanina kung naramdaman nyo, nung nag-preach na ako, siguro nasabi mo, hala, si Jimmy Boy, preacher na. Alam nyo, tuwa ka sa Lord, na pinapasaway ng anak, ay nag-preach kanina. Alam mo na nagsabi ko, Lord, sapat na kahit walang laman ng bulsa ko, nakita ko lang yung anak ko naglilipad sa inyo. At hindi lang po isang pastor ko, dalawang pastor ko, dalawang missionary ko. Ilang makata ng Lord. Dito, tapos nalimunan sa akin, iyakap ako, sabi niya, idol kita. Bakit? Genius ka. Yung genius mo napunta sa anak mo, napunta kay Genius, napunta kay Genius. Kapag-iisip naman yung sinasabi mo, alam niyo naramdaman mo? Hindi ko naramdaman yung yaman. Naramdaman ko, Lord, why me? Bakit ako? I simply just followed you. Alam mo yun? Parang, Lord, bakit? Hindi ko rin naintindihan. Bakit nagkaganito? Saan ko galing? Ha? Hirap na hirap kami. Halos ang kaya ng pamilya ko pagkain ng buong Bible school. Pag tinanong mo mga anak ko, ulam yung play. Kasi ang ibigis na namin, Lord. Pero sabi nila, mayaman kami, nagmitaw kami. Ayan, sa'yo, nagpipreach ka nila. Alam mo, parang ganito yung naramdaman ko. Pag nakita mo, ikaw wala kayong nakot. Kung walang Ginoo, doon magsisimula na effective ka. Yung pag sinabi mo, parang wala nandun ko. Hindi ko kamao, pero salamat Lord, grasya ko niya. From the beginning, up to the end, nagpuputin kami ng Lord. Grasya ang lahat ng ginawa niya sa buhay ng Amen. Lakpan natin. Sabi ko, Lord, sana lahat ng Pastor Isaiah, sana lahat tayo nakatingin sa holiness ng Lord. Sana nag-iingat tayong lahat. Sapagkat ang tao na nakakita ng pagkabagal ng Panginoon, dininisin niya, magiging fruitful vessel siya for the Lord. Hindi kami perfecto. Kilala mo kami, marami kami kapagyasan, pero isang bagay lang. I put God on the throne. Siya ang hinihingin ko sa lahat at meron accomplishment. At sinasabi nilang ibiyagin mo, pagkatagaytay ka, magkano ng mas tagaytay. 30,000 per square meter, 40,000 per square meter. Ito 30. Ayun 30. Pero ito nakuha lang namin 2,000 plus per square meter sa process mo. 7 years to pay without interest, tapos na bayaran. 6.2. Yan mo tayo, 30 million. Pero alam niya, grace lahat ng Lord. On time lahat. Magaling namin sa buong. Hindi naman alam sa kami titira. Punta kami sa Parsonage ng church. Kikibaya naman ang church. Kasi i-renovation kami pupunta. Kala kami ikot hanap ng marurentahan. Hindi kasi ang sweldo namin pag-renta. Sweldo namin 5,000 renta, 10,000. Ito gawin namin doon. Ipatagay-tay. Pag-uwi sa Tagaytay, kung kunalaman, meron pala akong hinahanap ng tao. Tapos siguro, kasabay ko ba, yung kapatid nilingin si Dad para sa mga Dila. Hindi ko alam kung bakit ko siya kasabay. Magkaroon ng trabaho. Siya ang nagpantay. Kaya sa ilalim ng bahay namin sa pundasyon. Grabe ang Lord, amen? Sana tuloy ha! Kanya, ang leader na nagsabi, isang church sa Australia, ibinigay sa amin ng yun ang ginastos sa pundasyon pa lang ng bahay namin. Then, people from all kept coming at iunti-unti na-develop ang bahay namin. Now, we have a mission from Societa. Kung saan yung mga pastor na pagod na, pumupunta doon at nagre-rest at nagre-retreat. Ano lang yun? Hindi namin ba kami? Dami namin lupa sa buwan, pero why kinakon bisa-bisa? Nung kiinom, ipailog yun! Sige, inuha na! Kapag-inom. Kaya na sa Ginoo, amen! Kapag nagsasabi ang yaman nyo, sorry dito akin. Namamatay kami maiiwan. Patuloy ang ministry. As long as the ministry is here, it belongs to the ministry of us. So kaya tayo, ayusin nyo na, yung inyong isip.
Huwag niyo aangkinin ang church niyo. Amen. Mamahalin niyo siya, pero huwag niyo aangkinin because that belongs to God. And if you know your only God, you will never be proud of your position. Walang posisyon sa Panginoon. Amen. Walang entitlement sa Lord kahit ano pa ang posisyon mo. Don't care if you don't call me ate. Huwag mo kumil na ako yan. Don't. Tawagin mo kita. Hintay. Walang pastor. Don't. Because I saw God is so great and we are so small in the eyes of God. So our topic here in this is to put the Lord on the throne. Amen. Pagpasok ko dyan, nakita nyo, yung painting ko sa baba, kalagay doon. If we lift His name high, if you lift my name high, sabi niya, I will draw people unto myself. Wala kami problema of drawing people unto the Lord. Basta itinataas ang pangalan ng Panginoon. Siya ang magdadala ng tao sa iyo. Naminig ko ba dami siyang naligtas dito? O JP, pinapakawala lang. Lahat pinatatanggap ko sa Lord. Totoo lang. Si JP, pag nagkasal, ako ikasal, papatanggapin ko sa Lord. Sila ang nagdadala ng tao. Basta itaas mo siya. Huwag mong itataas ang ministry mo. Hindi yan sa'yo, sa Lord dyan. Hindi ito lang mga natin na natin ko. Ang time, nakita niya ang holiness ng God. No? Tinanong siya ng Diyos. Kaya niya. Tapos dumating ang again, kumuha na habang inilagay sa bibig. And he experienced the touch of God. Question, na-experience ko ba ang touch ng God sa iyo? And he will be the one to say, here Lord, send me. Mga kapatid, ayaw ka doon na kung asa ka, nagtatalagin ka. Pag pinadala ka ng Lord sa ibang lugar, sugot na. Amen? Bakit? Kasi ang Lord, alam niya kung sino ililipat niya at sino ang hindi. Hindi ako naniniwala ka lang sa buhay namin na mamatay. Pero kinuha kami ng Lord doon. Yung pala pinong-promote na kami. Amen? Ganon din kayo. Ayaw tawag mo? Huwag din masyadong ibuhian ang inyong ministry ng tawag mo sa Diyos lain. Kasi kung yung comfort zone mo na yan, ayaw mo tinwala. Hindi ganon. Pag sinabi ng Lord, oh, may send to the mountain. O doon sa tribo. Sasagutin nyo. Here. And my Lord, send us to me. Pwede ba yun? Pwede kong sabihin, here I am, Lord. Send him. Pwede. Sabihin ko sa kanya, Lord, here I am. Send me. Sinabi ko yan sa Diyos. Ito ba pinakanta ko bago pumunta sa buwan? Lord, I will follow you. Whatever you feed me, I will swallow. Pero pagdating sa buwan, hindi ko ako. Hindi ko ako. Inasal ko ito dito. It's just to learn. Kasi masaya ko follow the Lord. Alam ko, marami sa inyong gumagaya sa amin. Huwag ko kami gayahin. Itaas mo ang Lord who is on the throne. Amen. He is on the throne. He is the sovereign God. He is in control. Lahat na nangyayari sa buhay mo, nanado yan. Because the Lord one day will promote you. Alam mo ba kayo? Alam mo, spiritual rin lang ako. Yung kalapati secular, ilalagay ako ng Lord. Bawal ka awarding government officials. Kasi na to, okay, Vice President, na-award ko. Tapos nasa TV ako. Huwag ano to? Promotion to sa Lord. Thank you, Lord. Kaya alam nyo, nakakatuwa. Kasi na-expose ko sa mga tao, 5 awards, awarding body. Pinili ko isa lang. Yun lang yung humanitarian. In another one, we are awarding graduates of theology, Asia Pacific Theology. At kasi na-doctorate degree kami. Nung kaulihan kami, i-award sa pastoral expedient. Ulitin lang yan, pero pinalakihan ng Lord. Amen. Niniwalay sa amin para magpulong. Hindi pa buyan-buyan na ano ba? Yung ginawa. Kaya napapili yung plano nila. Diyan Lord, gumawa sa buhay niya. Pero alam
guardi dito, pero pagdating sa kamatayan ng impyerno kayo. So, lalo lumakas yung burden ko for the lost. Naisip ko, hindi ko dapat katakutan ng mga tao na pinataas ang pwesto kasi impyerno pa rin ang punta nila. Pero when I talk to them like ordinary people. Yung mga inaanay ng artista na ginamit ito. Hindi pinapansin. Kasi naisip ko, sikat ka sa mundo, pero impyerno punta mo. So the Lord has given me much burden about the world mission. Then last topic namin is about world mission. We're not only concerned about local mission. Yung buo ang tingin ng Lord. Ang buong mundo, namamatayan kung walang Panginoon. Kaya Muslim na kaya ano ka, because the only name on earth na pwede ng tao ay maligtas ay Jesus Christ. That's why we are all missionaries in the world. Kaya nangyari ko ano sasabi natin, God's call to Isaiah who shall go for us, ang sagot niya, I send you. So what are the lessons we can learn from here? First, God reveals Himself to those who seek Him. Ikaw, iba sa inyo, hinahanap niyo ang Diyos, tama? Pero iba sa inyo, napagpuan ng Diyos, noong kayo nasa dead end na. Kung saan hindi na kayo makatakbo. Hindi! Nung unang takbo kayo ng takbo, hindi iwasa ng Diyos, pero takbo, never niya po ka. Diba, Pastor? Pastor Aloy. Pinago ng Lord ang buhay ni Pastor Aloy. Maliban sa kanyang kamay. It's diyan pa rin. It's okay. No, that's God's will. Second, ang ginagamit ng Lord ay ang malinis na lalagyan. Amen. Pumunta ka sa kusina, pagkakagalan, kaso, gagamitin mo, malinis. Kaso. Third, God's touch is all that makes the difference. We have a broken life before God. Amen? Ano? How we have broken. Ito ko tanda natin, mga pastor, asawa sa pastor, lagi tayong tinataas ng Panginoon. Alam niyo sa mga kasi sabi ng Bible, honor your leaders. Support your leaders. Pero pakiusap lang, huwag kayong maghali-hali sa inyong ministry. Amen? Servant who? Who is the greatest? Who is the greatest? Sabi, he who is the servant of all. Naalala niyo nag-aaway sila. Sinong pa-upit sa kaliwa at sinong pa-upit sa kanan? Ano sabi ni Jesus? Kaya niyo bang inumin yung cup na ininom ko? Ibig sabihin, can you suffer for me? That's the greatest. The one who knows what sacrifice means. Kayo ba? Sa ministry niyo, nag-sacrifice na ba kayo? Alam ko ako. Kaya ang taas ng tingin ko sa inyo. Sorry, tinitignan niyo ako bilang your leader. Pero alam niyo ba, believe na believe ako sa inyo. Dahil sa inyong dedication, sa pag-ibig niyo sa Panginoon. Sana, manatili tayong mababa at iilagay mo ang Lord sa trono kung saan siya dapat naroon. God sits on the throne. Sabi niya, He is the high. Sabi na nga Isaiah 7:16, sabi niya, He is high and lifted up. Sabi niya gano'n. Sabi ng Lord, I am holy. I live in the high and holy place. Saan pa? And also to Him who has a good heart. Dalawa ang tinahan ng Diyos. Isang pinakapataas. Isang pinakapataas. Kung ang puso mo'y magabay, tandaan mo. Ito mababayaan mo sa Diyos. Ang suggestion ko sa mga leaders, mga associate pastors, na natatakot tumiwalay sa church na, protect mo natin. Start your own. A daughter church. Bakit? Pababayaan mo. Be the pastor of your own congregation. Amen. Do not keep on relying on the mother church. Na pag walang support ng mother church, di ka kapunta doon. Tandaan mo, God is on the throne. High and lifted up. Amen. This also, sa puso, nagpapakubang. Alam niyo ba ang kasunod ito? God is the kingdom.
and the power and the glory. Amen. Tama? For thine is the kingdom and the power and the glory forevermore. Amen. Hindi lang kingdom meron siya, kundi power. Ang hindi mo kayang gawin, gagawin niya. Anong ginawa niya sa buhay namin? Hindi ako maniwala. Nagliliit ako sa harap ng Diyos. Ako? Gagamitin mo ako? Ginawa mo ito sa amin? Ngayon, hindi. Kaya, pinagtanda natin, dahil is the kingdom and the power at pag tumaas siya, the glory belongs to Him. Amen! Hindi sa church mo, hindi sa pastor, the glory belongs to God. Walang pagkagaling ng Diyos. Kaya po, kaya special number for this month. Remember, the pastors, gusto natin ba? Alam mo marami tayong problema sa church. May mga churches sa atin, ayaw ng bago. May mga churches sa atin, parang maintenance na lang. Ayaw kasunod. Ito po yan. Hindi mo rin ang church ang tinuturo. Yan ang sinuturo na. Ang problema na po tayo ng tuturo. Learn tayo. Amen? Of course, our real teachers. Okay? Praise God. Good afternoon, everyone. I'm going to sing for God's glory, for His glory.